Libya, patuloy na pinaiigting ang hanging habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa katimugan Luzon at Visayas. Ang pinakasariwang ulat ukol sa bagyo, alamin. Matapos mapasok ng mga rebelde ang Tripoli, pakikipaglaban ng hapon ni Libyan leader Muammar Gaddafi, pinatitigil na ng United Nations. Lagay ng mga Pilipino sa Libya, patuloy na tinututukan. Unang anibersaryo ng Manila Bus Hostage Crisis, aalalahanin ngayong araw. Mga survivor at kaanak ng mga biktima naging emosyonal sa paghiling ng katarungan. Koponan ng Pilipinas na naglalaro sa Homeless World Cup sa Paris, France, panalo kontra bansang Ghana at Amerika. Hurricane Irene nananalasa sa Puerto Rico. At lisensya sa pagkadoktor ni Hayden Cole Jr. tuluyan ng binawi ng PRC. Huwag mahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Ilang lugar sa Metro Manila ang binaha dulot ng malakas sa busang ulan. Ang pagulan ay dulot daw ng hanging habagat na pinaigting pa ng bagyong Mina. Narito ang report ni James Velasquez. Dahil sa biglaang pagbuhos ng malakas na ulan kagabi, maraming motorista na apektuhan sa kanilang biyahe pa uwi. Sa southbound lane ng EDSA papuntang Cubao, naging mabagal ang daloy ng trapiko. Mabilis rin tumaas ang tubig sa may EDSA Aurora Underpass, dahilan para lalong bumagal ang takbo ng mga sasakyan. Sa Tandansora Avenue sa Quezon City, pahirapan din sa pagdaan ng mga sasakyan dahil sa lampas luhod na baha. Maingat tuloy sa pagtawid ng mga motorista. Maging mga commuter na perwisyo ng biglaang buhos ng ulan. Sa Boni Avenue sa Mandaluyong, hile-hilera mga stranded na pasahero. Maswerte ang ilang may bitbit na payong o suot na jacket. Ang ilan, kanya-kanyang diskarte para di mabasa ng ulan. Habang bumabagtas sa Boni Avenue, nakita rin ng GMA News ang gutter level na baha sa may kanto ng Sikap Street. Todo ingat tuloy sa pagdaan ng mga sasakyan. Pagdating sa Mandaluyong Circle, baha pa rin ang sumalubong sa mga motorista. Ang ilan, hinihintay munang humupa ang ulan at bumaba ang tubig bago tumaan. Ayon sa Pag-asa, resulta ang pag-ulan sa Metro Manila ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Mina. Kaya mabuting magdala raw ng payong at magsuot ng jacket sa mga susunod na araw na inaasahan magiging maulan pa rin. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Bagyong Mina napanatili ang lakas habang patuloy na kumikilos pahilagang bahagi ng bansa. Sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa, namataan ang bagyo sa layong 320 kilometro hilagang silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay nitong lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometro kada oras at kumikilos sa bilis na 7 kilometro kada oras sa direksyong Hilaga-Hilagang Kanluran. Ayon sa Pag-asa, patuloy na magiging maulan sa Katimugang Luzon, kabilang na po dyan ang Metro Manila, pati na rin ang Kabisayaan dahil sa hanging habagat na pinaiigting ng bagyong Mina. Para sa karagdagang ulat tungkol sa bagyong Mina, baka sa punaan Senior Weather Forecaster ng Pag-asa, Rene Pasyente. Rene, good morning! Hi, good morning, Igan. Yung biglang pag-ulan kahapon, ito ba'y hinatak daw ni bagyong Mina yung habagat? Actually, Igan, hindi direktang epekto ni Mina to, no? Ito yung tinatawag nating intertropical convergence zone. Ano naman? Ito ay magiging maula, talaga pag dating ng hapon o gabi, nagiging active yung intertropical convergence zone natin at ito ay nagkaroon ng mga series of thunderstorms, kaya nagkaroon tayo ng mga malakas na pag-ulan. Ngayong araw, ganyan di ba maranasan ng Metro Manila? Igan, tuwing hapon o early evening, kadalasan mangyari yung ganon, yung mga thunderstorm, series of thunderstorm. Okay. Pero yung Visayas natin ay magkakaroon din mga pag-ulan dahil sa habagat, Igan. Si Mina, hindi talaga kalupaan, hindi yung ganyan, hindi yun ang direksyon niya. Hindi talaga tatama sa kalupaan, Igan. Sa ngayon, kasi ito ay kumikilos ng Hilaga-Hilagang Kanluran sa bilis na 7 kilometro. Pero ito ay gradually na mag-shift ng movement patungo ng northeast. So kahit nasa Philippine Area of Responsibility, walang gano'ng epekto sa atin si Mina? Wala siyang direktang epekto, pero ito ay habang ito ay papataas, ito ay maghikayat o palakasin ito ang habagat. May kasunod si Mina? May nakita kayo? Mayroon kami nakitang makapal na kaulapan dito, Igan, nasa labas ng park. So inaasahan natin na ito ay isang low pressure area. Oo. At pag ito ay dumikit dito kay Mina, magkaroon sila ng interaction. Hanggang kailan si Mina?
Igan, sa ngayon kasi mabagal ang pagkilos niya, no? Abutin pa ng Bernis to, Igan. Wow. Tagal ah. Oo, mabagal kasi yung kilos niya at saka mas medyo erratic o pabago-bago. Okay, Rene, salamat. Welcome, Igan. Weather forecast po ng Pag-asa, si Rene Pasyente. Sa ibang balita, UN Secretary General Ban Ki-moon nanawagan kay Libyan leader Muammar Gaddafi na itigil na ang pakikipaglaban. Sa ngayon, kontrolado na ng mga rebelde ang kabisera ng Libya. Narito ang report. Sa kabila ng pagdiriwang ng puwersa ng mga rebelde matapos mapasok ang baluarte ni Libyan leader Muammar Gaddafi sa Tripoli, hindi pa rin tuluyang natutuldukan ng karahasan sa Libya. Kaya naman si United Nations Secretary General Ban Ki-moon nanawagan sa kampo ni Gaddafi na itigil na ang pakikipaglaban. It is crucial now for the conflict to end with no further loss of life and retribution. I call on Colonel Gaddafi's forces to cease violence immediately and make way for a smooth transition. Si US President Barack Obama naman, hinikayat ang puwersa ng mga rebelde na huwag nang gumamit ng karahasan para makakuha ng hustisya sa pang-aabuso ng rehimeng Gaddafi. The Gaddafi regime is coming to an end, and the future of Libya is in the hands of its people. Although it's clear that Gaddafi's rule is over, he still has the opportunity to reduce further bloodshed by explicitly relinquishing power to the people of Libya and calling for those forces that continue to fight to lay down their arms for the sake of Libya. Mag-uusap-usap daw sa Turkey ang mga miyembro ng alyansa kontra Libya tungkol sa susunod na mga hakbang para sa bansa. Susuportahan daw nila ang transisyon ng Libya patungong sa demokrasya. Bagamat nasa kamay na ng mga rebelde ang dalawang anak ni Gaddafi na sina Mohammed at Saif al-Islam. Mismo ang Libyan strongman hindi tiyak kung nasaan ngayon. Ang mga rebelde sa Tripoli naglagay ng mga checkpoint sa iba't ibang bahagi ng syudad. Patuloy rin ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad doon. Sa kabila nito, ilang puwersa pa rin daw ni Gaddafi ang patuloy na nakikipaglaban malapit sa compound ng Libyan leader at sa pantalan ng Tripoli. Kung sa Libya ay malapit ang maigupo ang rehimen ng diktatorya, sa Syria, hindi pa rin natitinag sa pwesto si Syrian President Bashar al-Assad. Di raw nababahala si Assad sa gitna ng kaguluhan doon at iginiit na kontrolado raw niya ang sitwasyon. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Kaunay balitang yan, mausap natin DFA spokesperson Raul Hernandez. Ginoong Hernandez, good morning po. Good morning. Good Kamusta morning. na po yung ating pagbabantay sa mga kababayan natin sa Libya? Well, so far, no report of Filipino Apo. hurt or injured in the crossfire. No, kahit tumitindi yung clashes doon sa Sa Tripoli. capital, sa Tripoli. Wala pa rin tayong ulat na mayroong nasaktan na Filipino. No, Oo. but we are continuously advising our kababayan doon to stay in their houses, and in their workplaces, and not to go out into the streets. Pero to wait for advice from the embassy in preparation for eventual repatriation. Okay, pero tukoy natin kung nasan sila, Ginoong Hernandez. Yes, oo. Oo. Kasi before Saturday or Sunday, yung ating embahada at si Yusek Segis have been going around from one hospital to another, telling them about the situation and advising them to prepare for repatriation. Okay, di ba meron po tayo nabalitaan na may mga kasambahay po itong pamilya ni Gaddafi na mga Pilipino? Apat po yata yun? Yes, pero the Yusek Segis has tried to talk to the officials of the ministry. Opo. Pero I think they're busy now because of what's happening.